Pagsasalaysay ni Kapitan Agustin, panahon ng 1982, lugar, Nangaklan. Ito ay patungkol sa isang kapitan na nagtatanga ng kakaibang agimat na nagmula pa sa kalikasan. Si Kapitan Agustin ang nirerespeto sa kanilang lugar, mapatao man yan o mapakakaibang uri ng nilalang. Simulan natin ang kanyang kwento magmula sa kanyang pagkabata hanggang sa lubusang pasukin ng kanyang tungkulin sa kanilang barangay. Magandang araw sa iyo, iho. Maaari ba akong makikain? Gutom na ako. Malayo-layo na rin kasi ang aking nalakbay. Tandang-tanda ko ng mga panahong yon. Kumukuha ko ng panggatong para sa aming abuhan. Nang dumating ang isang estrangherong matanda, 12 anyos pa lamang ako noon. Kaya naman sa gulat ko sa kanyang biglang pagsulpot, ni hindi ko man lamang naramdaman o kahit na ang kunting kalusko sa kanyang paglalakad papalapit sa akin. Lolo? Nakakagulat naman ho kayo. Pagkain ho ba? Naku po, wala naman po akong dalang pagkain dito. Pero sa bahay po meron. Kung gusto nyo po pwede po kayong sumama sa akin. At doon po pwede ko po kayong ipaghain ng pagkain. Pasensya ka na, iho, kung nagulat kita. Sige't sasama ko sa iyo. Maraming salamat, iho. Habang pasan-pasan ko ang mga panggatong sa aking balikat, nakasunod naman sa aking likuran ng matanda. Bakas ang gutom sa kanyang muka habang pawis na pawis dahil ng mga oras na yon ay katanghaliang tapat. Inay, nandito na po yung mga panggatong. Ilalagay ko na po rito sa ilalim ng abuhan. Sige lang anak, ilagay mo na riyan. At ako nang bahalang magsaayos ng mga panggatong na kinuha mo. Sino yung matandang kasama mo, anak? Pasensya na po, inay, sinama ko na po rito sa bahay natin. Nagugutom daw po kasi siya. Wala naman po kung dalang pagkain dun sa pinagkuhanan ko ng mga panggatong. Kaya kung po pwede po, inay, ipaghain ko na lang po siya sa may mesa. Sige anak, ipaghain mo ng pagkain. Nandoon ang ulam na paksiw. Kaawa-awa ang tsura ng matanda. Naaalala ko tuloy si Itay sa kanya. Dagli akong sumandok ng pagkain at tinilagay sa may mesa. Samantalang si Inay ay kumuha naman ng isang pitsil ng tubig. Maraming salamat sa inyong mag-ina. Walang pag-aalinlangan ninyo kung tinulungan. Napakabuti ninyo. Walang anuman po yun. Kahit naman po siguro sino kung nakakakita ng tulad ninyong nagugutom. At saka kung may pagkain naman dyan, bakit po hindi tumulong, di ba? Ano ho bang pangalan ninyo? At saang lugar ho kayo nanggaling? Ang pangalan ko ay Lolo Elyong. Malayong lugar ang pinanggalingan ko. Maaari ko na ho bang kainin ang pagkain ito? Ang dami niyo ho kasing tanong, Inay. Hayaan na po muna natin siyang kumain. Pinapanood lamang namin ni Inay ang matanda sa kanyang pagkain hanggang sa lubusang matapos ito na muling nagwika sa amin ang taos puso akong nagpapasalamat sa inyong mag-ina. Ano nga bang iyong pangalan, iho? Agustin po ang pangalan ko. Agustin, wag na wag mo itong kalilimutan. Mahalaga ang sasabihin ko sa iyo. Ano po yon? Magiging isa kang kapitan balang araw sa lugar na ito. Ikaw ang mamumuno sa inyong sityo at dahil sa iyo, mas marami ang magbabago sa iyong pamumuno. Maniwala ka sa akin, iho. Ang lahat ng sinasabi ko sa iyo ay walang halong kasinungalingan. Parang malabo naman ho yata ang sinasabi ninyo. Samantalang kabaliktaran po yun sa pagkatao ko. Mahiyain po ako at hindi po ako mahilig makihalubilo sa mga tao. Kaya malabo po yung sinasabi ninyo. Napasukin ko ang pagiging kapitan o politiko balang araw. Totoo po, Tatay Elyong, ang sinasabi ng anak ko. Mahiyain po siya. Kaya malabo po siyang maglingkod sa aming sityo balang araw. Siga't hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Batang-bata pa si Agustin. Kaya hindi pa ninyo natutuklasan ang tunay niyang abilidad. Maya-maya pa'y tumayo ng matanda sa may mesa. Muli itong nagpasalamat sa amin at nagpaalam. At nang makalayo-layo na nga, pabulong na wika pa sa akin ni Inay na nawiwerduhan sa sinabi ng matandang yon. Kaawa-awa naman ang matandang yon. Baka epekto na ng nalipasan ng gutom. Kaya kung ano-anong sinasabi sa atin, anak, ayusin ko na nga muna yung mga kinuha mong panggatong rito para hindi naman nakakalat. Maya-maya pa'y dumating si Itay na nanggaling sa bukid. Ay nako,
Sayang yung mga itinanim kong talong sa bukid. Kinain lang ng mga peste. Inaasahan ko pa namang aanihin ko yun sa mga susunod na buwan. Pero anong nangyari? Hindi na napakinabangan. Sayang nga kung ganun, Pancho. Pero wala na tayong magagawa. Pabayaan na lang natin yon. May iba pa naman tayong mga nakatanim. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Magpahinga ka na muna riyan. Namulat ako sa sitwasyon ng kahirapan ng buhay. Sanay naman kaming tatlo roon, kaya natuto kaming makisama sa ibang mga tao kung paano nga bang pakikihalubilo sa kabila ng sitwasyon sa buhay. Agustin, nagyayaya ang mga tropa. Mag-excursion daw tayo dun malapit sa ilog. May mga dala na nga silang prutas eh. Halo-halo na. May mangga, may pinya, at kung ano-ano pa. Nanggaling sa mga magsasaka nilang magulang. Kaya nga nagmadali ako nagtungo rito eh. Para ipaalam sa'yo kung sasama ka sa amin. Naku, magpapaalam pa ako kay nanay at tatay. Yun ay kung papayagan ako. Lalo na ngayon napeste ang mga tanim ni tatay. At wala rin akong madadalang prutas para dun. Nakakahiya naman yatang sumama. Anong hiya-hiya ang sinasabi mo? Kaya nga magkakaibigan tayo, di ba? Kung wala ang isa, meron ng iba. Kaya wag mong isipin ang bibit-bitin mo. Marami nang ang prutas dun, di ba sabi ko? Susubukan ko muna magpaalam kay tatay. Dahil kapag pumayag yon, papayag na rin si inay. Hindi naman ako nabigo sa aking pagpapaalam. Sumang-ayon naman ang dalawa. At sa pagdating nga namin sa ilog, habang abala ang bawat isa sa paliligo, may nangyaring hindi inaasahan, ang pagkalunod ng isa sa aming kasamahan na nagtangkang lumangoy. Anong ginagawa nyo? Pinapanood nyo lang ang pagkalunod ni Ellie? Ni hindi nyo man lamang sinasagip? Kanina pa siya nagpupumiglas roon. Wala man lamang kayong pakialam? Dagli kong nilangoy si Ellie. At dahil nga sa unti-unting lumalakas ang agos ng tubig, sa bahagyang pagbagsak ng ulan, mas nahirapan akong habulin ito dahil sa magkaibang pagdaloy ng tubig na nanggagaling sa ilalim ng ilog. Kunti na lang, Ellie, maaabutan na kita. At nang mahawakan ko ang kanyang ulo, pilit ko siyang iniahon sa may tabi ng ilog. Kahit na nga hirap na hirap ako na kahit ako mismo ay unti-unting nalulunod. Anong naisip mo, Ellie? Bakit ka lumangoy? Hindi ka naman marunong lumangoy, di ba? Pasensya na, Agustin. Akala ko kasi kaya ko na eh. Nainggit lang kasi ako sa mga kasamahan natin. Kaya ayun, tumalon akong papailalim. Pero hindi ko naman nakalain na malakas na pala yung pagdaloy ng tubig sa ilalim ng ilog. Kaya ayun, ang bilis kong napadpad. Hindi ko naman alam kung paano ko ipapadyak ang mga paa ko. Kamuntikan ka na. Pati ako muntik na ring malunod sa bigat mo. Sa muling paglapit namin sa aming mga kasamahan, nagsipagtawanan pa ang mga ito na ginagawang biro ang nangyari kay Ellie. At kung hindi pa kami dumating ni Uging, malamang sa malamang, pinaglalamayan na itong si Ellie. Ano ba namang ugali ninyo yan? Kamunti ka na nga ikamatay ng kaibigan natin ng pagkalunod. Pinagtatawanan nyo pa? Anong klase ba kayong mga kaibigan? Pasensya na, Agustin. Sabi kasi ni Ellie kayang-kaya niya na raw eh. Wala ka pa, pinagsasabihan na namin siya. Pero may katigasan din ang ulo niya. Kaya ayun, bigla na lamang tumalon. Akala nga namin nagbibiro lang eh. Nagbibiro pa ba yon? Na halos hindi na siya makita sa ibabaw ng tubig. Ikaw naman, Ellie, wag mo nang ulitin yon. Ikakamatay mo yung ginagawa mo. Makalipas ang ilang taon, lubusan na nga akong tumungtong sa ustong gulang. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, muling nagpakita sa akin ng matanda habang nandudoon ako na umiigib ng tubig sa may balon. Iyo, maaari ba akong makainom ng tubig sa balong ito? Di ba ikaw yung matandang nakikain sa amin noon? Mabuti naman at natatandaan mo pa. Muli akong nagawi rito upang sabihin sa iyo na ikaw ang susunod na magiging kapitan sa inyong sityo. Andiyan na naman ho tayo. Noon nyo pa ho sinasabi sa akin yan. Pero wala naman ho yatang katotohanan. 25 na ho ako. At magpahanggang ngayon kasinungalingan pa rin ang sinasabi ninyo. Hindi ako nagsisinungaling. Halika, tingnan mo ang bukal ng balong ito. May makikita kang isang medalyon na kinakailangan mo sa iyong pamumuno. Medalyon ho? Para sa aking pamumuno? Sa unang pagsipat ko sa balon, wala naman ang sinasabi niyang medalyon. Nakakaramdam na ako ng pagkainis sa matanda. Dahil para bang inuuto lamang ako nito upang muling makakain sa amin o kaya naman ay makainom ng tubig. Huwag niyo na nga ho akong utuin. Kung may kailangan pa ho kayo hindi ko naman ho kayo pagdadamutan. Nagugutom ho ba kayo?
Hindi ako nagugutom, iho. Muli mong sulyapan ng balon. May makikita kang isang lumulutang na medalyon. At sa muli kong ang pagsulyap sa bukal ng balon, unti-unti akong may naaaninag. Isang lapad na medalyon na halos kasing laki ng 5 piso sa panahon ngayon. Ang dahan-dahang lumulutang na animoy naglalaro sa tubig. Yan na hubang tinutukoy mo, Lolo Elyong? Yan na nga iyon, ang medalyong luno ng Infinito de Dios. Dahan-dahan ko itong hinawakan. Kapansin-pansin ang pagiging malambot nito. Di tulad ng ibang mga metal na medalyon. Subalit kapag pumapatak ito sa matitigas na bagay, tumutunog ito na animoy bakal. Subalit kapag hinawakan mo, ay para itong goma na kayang-kayang baluktutin. Totoo ba ito, Mang Elyong? May ganito ho ba talagang medalyon? Ang lambot ho niya. Huwag ka nang magduda, Agustin. Nakalaan yan para sa iyo at naghintay ng mahabang panahon. Ikaw at ang medalyon ay iisa na sa pamamagitan ng pangangalaga mo. Papaano ko pong pangangalagaan ng medalyong ito? Samantalang wala naman po kong alam patungkol dito. Orasyong dasal ang pagkain na kinakailangan ng iyong medalyon para manatili ang kanyang lakas. At ipagkakaloob ko yun sa iyo, Agustin. Subalit ito lamang ang tatandaan mo. Wag na wag mong gagamitin ang medalyong yan sa kahambugan o kahit sa anumang paggawa ng masama. Dahil ikaw rin ang babalikan yan kung sakasakaling gamitin mo ito sa kasamaan. Ibinigay sa akin ng matandang orasyon. Subalit habang harap-harapan kaming nag-uusap, biglang nawala ang matanda. Hindi ko alam kung saan ito nagtungo. Paulit-ulit ko siyang sinipat sa paligid ng balon. Subalit wala na talaga ito roon. Kaya naman matapos kong umigib ng tubig, itinago kong medalyong luno. Habang binabasa at inuunawa, ang orasyon ay binigay sa akin ng matanda. Nakasadoon ang mga pamilin, pati na rin ang pagdarasal upang lubusan itong mapagana sa pamamagitan ng aking pag-usal. Anak, Agustin, bakit po itay? Samahan mo nga ako sa bukid. Kukunin lang natin ang mga hinani kong mais doon. Baka kasi mabasa pa ng malakas na ulan eh. Lalong bibigat yung sako sa pagpapasan. Nahantala ang pagbabasa ko ng mga oras na yon. Dagli na nga kami nagtungo ni Itay sa bukid. Kinuha ang mga mais na hinani. Inabot na kami ng hapon nang makabalik sa tahanan. At habang nagpapahinga, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin. Ay mabuti na lang anak, hindi tayo inabutan ng ulan na ito. Mas mahihirapan tayong bumaba dahil sa madulas ang putik na ating daraanan papauwi rito. Mabuti man lamang kung magaan ang isang sako ng mais. May kabigatan din. Oo nga po Itay, mabuti na lang talaga at nakauwi na tayo. Itay, may tatanong lang ako sa inyo. Naniniwala ho ba kayo sa medalyon? Medalyon? Oo naman, marami ang gumagamit niyan. Kahit nga ang mga bayani o ang mga nakaupo sa posisyon tulad ng mayor, kapitan at kung sino-sino pa. Pero nakadepende pa rin yan sa medalyong tangan anak. Yung iba kasing meron yan palamuti lang pala. Walang bisa. Kaya kapag binabaril tumatagos din sa katawan. Bakit mo naman naitanong patungkol dyan? Kasi po Itay may nakuha po akong medalyon. Kakaiba po ito. Hindi po siya tulad ng ibang mga medalyon. Papanong kakaiba? Pare-pareho lang naman yan. Gawa sa metal. Yun na nga po Itay Dapat nga ho gawa sa metal. Pero iba ho ito. Kinuha ko at ipinakita ko kay Tay. Manghang-mangha siya nang mahawakan niyon at paulit-ulit niyang pinipisil. Takang-taka siya kung paano nagkaroon ng lunong medalyon. Kaya naman napangiti ito nang muli niyang ibalik sa akin. Pangalagaan mo yan anak, bibihirang meron yan. At isa ka sa mapalad na pinagkalooban. Gamitin mo lamang sa kabutihan at wag na wag mong ipapakita sa iba dahil maaari nilang agawin yan sa iyo para gamitin sa kasamaan. Lumipas ang 2 buwan, kabisado ko na ang usal, pati na rin ang lahat ng pamilin na nakasadroon sa lumang papel na ibinigay ng matanda. Masubukan niyang medalyong ito, mahirap na. Baka tiwalang-tiwala ako na hindi ako tatabla ng bala pero tatagos pala sa katawan ko di patay ako. Mas mainam na yung sigurado. Dala-dala ko ang nakatagong baril ni Itay. Ipinagpaalam ko naman yun sa kanya upang subukan nga ang bisa ng medalyong luno. Oy Agustin, ano namang ginagawa mo riyan sa damuhan?
may daladala ka pang baril. At ano yung nakalagay dyan? Isang medalyon? Aba, meron ka na pala niyan, Agustin. Ni hindi mo man lamang sinasabi sa akin. Ikaw pala, Uging. Paano mo akong nasundan dito? Tumago na nga ako sa masukal na damuhang ito. Nakita mo pa rin ako? Kanina pa kitang sinusundan, ano ka ba? Magmula pa sa inyong tahanan. Sakto kasing papalapit ako ron at nakita naman kitang lumabas ng inyong pintuan. Kaya ayun, sinundan na kita sa iyong paglalakad. Wala na akong may tatago sa Uging. Susubukan ko nga palang medalyong ito kung tunay ngang may bisa. Paulit-ulit kong kinalabit ang gatilyo, subalit hindi pumuputok ang baril. Samantalang kapag itinututok ko sa itaas, pumuputok ito na ang ibig sabihin may bisang lunong medalyon, pati na rin ang usal na ibinubuhay rito. Subukan ko nga, Agustin. Baka naman kasi luma yung mga bala mo kaya hindi pumuputok. Maka-6 na beses na ikinasa ni Uging ang baril, subalit ni isang bala ay wala man lamang pumutok. Subalit nang itinutok niya sa puno, sunod-sunod ang pagputok ng bala na halos maubos na ni Uging sa patuloy niyang pagkalapit. Ano, naniniwala ka na ba? Dahil kung hindi pa may mga bala pa ako rito. Itutok muli sa medalyon at subukan muling kalabitin. Malay natin may pumutok na. O di kaya luma lang talaga ang balang mayroon ako. Hindi na, Agustin. Totoong may bisa ang medalyon mo. Kahit ang dalawang kamay ko'y nanginginig. Habang itinututok ko sa kanyang baril, hindi ko may paliwanag na pakiramdam. Malakas ang medalyon mo. Pwede bang bilhin ko na lang siya sa'yo? Kahit 20 mil kukunin ko yan. Nagpapatawa ka naman yata, Uging. Walang halaga ng salapi ang medalyong yan. Lalo na kung buhay mong ililigtas, di ba? At ang isa pa nga pala, hindi yan basta-bastang medalyon. Hawakan mo kung ano yung mararamdaman mo. Paanong napasayo ang medalyong ito? Samantalang marami ang nagnanais na magkaroon ng ganitong uri ng medalyon. Isang luno na bibihirang makuha. Kaya nga walang katumbas na halaga yan. Kahit pa maglaan ka ng 1,000,000, hindi ko ipagpapalit ang medalyong yan. Makalipas ang 1 linggo, nagkaroon ng kasiyahan sa aming barangay dahil araw ng kafiestahan. Ang bawat tahanan ay mayroong salo-salo. At may mga dayuhang nanggaling sa iba't ibang lugar, pati na rin ang mga kadalagahan na nagkalat sa bawat sulok ng barangay. Agustin, ang dami na namang magagandang dayuhang dalaga rito. At ang puputi nila nakakaayang tingnan. Kapag ganito talagang festahan ang sarap na magpalibot-libot rito. Hindi nakakapagod dahil sa ganda ng mga tanawin. Ano ka ba, Uging? Taon-taon na lang kung ano-anong nakikita mo. Hindi mo naman malapitan, tamang sulyap ka lang. Nako, nagsalita ang isa riyan. Kaya nga pareho tayong lonely boy, di ba? Tayong dalawa na lang yatang walang asawa rito. Samantalang yung mga kaibigan natin, may kanya-kanya ng pamilya. Mas okay na sa akin ang ganito. Walang isipin at sakit ng ulo. Kaya kung gusto mo na mag-asawa, Uging, ayan maghanap ka na riyan ng maliligawan. Subalit habang abala kami sa aming pagmamasid, may isang lasing ang napadaan. Nagtungo ito sa mga kadalagahan at nang hindi ito pansinin, naggurumintado ang lalaki. Naglabas ito ng matalim na balisong habang nagsasalita ng, "Ang susuplada nyo naman. Akala mo naman kung sinong kagandahan. Pangit din naman kayo Katulad ko. Pabuti nga at lumapit pa ako sa inyo at pinansin ko pa kayo. Ikaw, halika nga rito." Yakap-yakap ng isang lasing ang isang dalaga ni hindi ito makapalag dahil nakatutok sa kanyang balisong habang umiiyak ang babae. "Tawagin ninyo si Kapitan, may bastos na lasing rito. Kaawa-awa naman yung babaeng binabastos niya." "Kahit tawagin nyo pa si Kapitan Omar, takot naman ang kapitang yon. Tinagurian pang kapitan dito, pero wala namang bayag. Sarili lamang niyang iniisip niya, kaya wala rin siyang magagawa kahit na tawagin pa ninyo." "Agustin, palagan mo ng isang yan. Kaawa-awa naman yung babae. Lukulukong lalaking to. Kapag nakakainom nawawala sa kanyang sarili. Hindi nilalagay ang alak sa kanyang tiyan kundi sa kanyang ulo." Hindi pa ako nakialam ng mga oras na yun dahil ayaw kong pangunahan si Kapitan. Iginagalang ko siya bilang namumuno sa aming barangay. Hanggang sa maya-maya pa, dumating na nga si Kapitan Omar. Mahinahon itong nakikipag-usap sa lalaki, subalit hindi ito nakikinig. Mas lalong lumalala ang kanyang ginagawa. Pinunit ang damit ng dalaga at nang hindi na makatiis si Kapitan, lumapit ito, subalit inambahan siya ng saksak na tumama sa kanyang braso. "Sige, lumapit ka pa, Kapitan. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi, wala itong kinakatakutan kahit na sino pa sa inyo." "Kapitan Omar, malalim mo ang sugat ninyo. Uging,
Pakitalian mo ng telang sugat ni Kapitan Omar. Ipaubayan niyo na muna sa akin ito, Kapitan Omar. Dahil wala naman ng ibang nagtatangkang lumapit eh. Susubukan kong pakiusapan siya para pakawalan na ang babae. Mag-iingat ka, Agustin. Tarantado ang isang yan. Akala mo kung sino na kapag nakainom ng alak. Aray nako, dahan-dahan naman uging sa pagtali. Pasensya na po, Kapitan. Napalakas po yata yung paghigpit ko ng tela. Dahan-dahan akong lumapit sa lalaking nagngangalang Bal. Tulad ng ginawa ni Kapitan, lakas loob ko itong pinakiusapan. Subalit tulad ng dati, nagmamatigas pa rin si Bal na iginigit ang kanyang kagustuhan upang bastusin ang dalagang nasa kanyang harapan. Kaibigang Bal, muli akong nakikiusap sa'yo. Bitawan mo ng dalagang yan. Namumutla na siya sa takot dahil sa ginagawa mo. Itapon mo na yung balisong na yan. Hindi ka ba naawa sa kanya? At sigurado akong may kapatid ka ring babae. O isipin mo na lang ang nanay mo. Paano kung binabastos ng tulad ng ginagawa mong yan? Ano bang mararamdaman mo? Huwag mo na nga akong pinaiikot, Agustin. Wala akong kapatid na babae. At lahat kami ay puros lalaki. Kaya nga sabi ko sa babae eh. Hayaan mo na ako rito. Umalis na kayo. Madali lang naman ito eh. At pagkatapos ko rito, mananahimik na ako. Nairita lang kasi ako sa babaeng ito eh. Pinagtawanan ba naman ako? Kinakausap ko naman sila ng matino kanina. Unawain mo na lamang ang reaksyon ng mga babae. Dahil nga sa nakainom ka. Anong nakainom? Pareho lang yon. Kung may respeto sila sa akin, hindi mangyayari ito. Mukhang wala na tayong magagawa, Agustin. Sarado na ang utak ng lasinggerong yan. Ang kapal pa ng apog ng muka. Sa harapan pa ng maraming tao ng bastos. Bigyan mo na yan ng leksyon, Agustin. Para magising-gising na yan sa katotohanan at mawala ang kanyang kalasingan. Hinamon ko si Bal upang mabitawan lamang ang dalaga. Nang galaiti ito sa galit nang marinig ang mga sinabi ko habang nagwiwika sa kanya nang. Kung talagang matapang ka, subukan mo ko. Dahil ang alam ko bakla lang ang nagtatago sa likod ng babae. Hindi ako bakla ha. Ang yabang mo, Agustin. Tingnan lang natin kung hindi magkabutas-butas niyang katawan mo sa talim ng balisong kong ito. Itinulak ni Bal ang babae na naging dahilan ng paglayo nito upang lubusang makatakas sa kanyang braso. Hanggang sa tumakbong papalapit sa akin si Bal na nakahambang ang kanyang kumikinang na balisong at nang makalapit na nga ito sa aking harapan, nagsipagsigawan ang mga tao roon habang paulit-ulit akong inundayan ng saksak sa aking tagiliran. Naku, patay na. Hindi man lang hinarang ni Agustin. Wala man lang siyang ginawa roon. Ano ba naman ang naisip ng batang itong si Agustin? Ni hindi man lamang tumakbo. Naku, Agustin. Kawaawang bata. Pinagsasaksak na nitong si Bal. Ano ka ngayon? Akala mo ha? Hindi ka sasantuin. Anong nangyari? Bakit niwala man lamang ni isang sugat ang tagiliran mo? Nakakapagtaka. Matalim naman ang balisong na ito. Nanlaki ang mata ni Bal sa nangyari at dahil sa kanyang pagkagulat, bahagya itong napatras upang maging dahilan ng pagtama ng aking kanang kamao sa kanyang muka. Aray nako. Yan ganyan nga, Agustin. Sige, suntokin mo pa. Hanggang sa mawala ng malay ang lasinggerong si Bal at nang magising nga ito kinahaponan, nandudo na ito sa selda ng barangay hall. Nawala na ang tama ng alak sa kanyang katawan. Umiiyak na nagsisisi habang humihingi ng tawad sa kanyang mga maling nagawa. Patawad po, Kapitan Omar. Hindi ko na po ulitin. Pati na rin sa iyo, Agustin. At sa dalagang nabastos ko. Alam mo, Bal, maling-mali ang ginawa mo rito. Tingnan mong sugat ko sa braso. Ang lalim. Dahil sa pagsaksak mo sa akin sa matalimong balisong. Ako bilang kapitan ng barangay nito, hindi mo na ako ginalang. Pati si Agustin pinagsasaksak mo pa. Pasensyahan muna tayo, Bal ha. Kinakailangan mong matuto. Hinihintay lang namin ang pulis na susundo sa'yo. Doon ka muna magpepiesta sa loob ng bilangguan. Kapitan Omar, parang awa niyo na po. Huwag niyo po akong ipakulong. Magbabago na po ako. Hindi lang naman ako ang may gustong magpakulong sa'yo. Pati na rin yung dalagang binastos mo. Kung ako lang pwede pa kitang mapatawad. Pero yung babae, grabing kahihiyan ang ginawa mo sa kanya. Pinunit mo pang damit niya. Paano kang patatawarin ng babaeng yon? Gabi na nang makarating ang pulis. Sinundo na nga roon si Bal. Nagpatuloy ang kasiyahan sa barangay. Kahit na nga may sugat sa braso si Kapitan, tuloy pa rin ang kasiyahan at sayawan ng mga tao roon. Sambit pang wika sa akin ni Kapitan Omar nang kami na lamang ang nanduroon sa kanyang opisina. Patingin nga uli ng tagiliran mo, Agustin.
Dahil hindi ako makapaniwala kung paanong hindi ka nasugatan. Samantalang kitang-kita ng aking mga mata. Paulit-ulit kang sinaksak ni Bal. Pero wala talaga ni isang sugat. Kahit nga lang sana galos Pero yung damit mo, nagkaroon ng mga hiwa at butas. Samantalang, mas malambot pa ang balat natin kaysa dyan. Hindi ko rin alam, Kapitan Omar. Kahit nga ako nagtataka Agustin, wag mo nang itago sa akin. May gamit ka, no? Anong gamit to ang sinasabi ninyo? Anting-anting, Agustin. Wag mong sabihin sa akin na wala kang alam patungkol doon. Dahil sa nangyaring yan sa'yo, pinag-uusapan ka na ng mga tao sa ating barangay. Kahit naman siguro sino mamamangha sa natunghayan nila. At dahil sa pangyayaring yon, nakiusap sa akin si Kapitan na kung maaari umano ay maging isa ko sa kanyang tanod upang mapanatili ang katahimikan sa aming barangay. Dahil sa noong mga panahong iyon, usong-uso pa ang mga katapangan, subalit wala naman sa disposisyon dahil na rin sa udyok ng mga barkada na wala nang ginawa noong panahon kung di manggulo, lalong-lalo ng mga kabinataan. Hanggang sa isang araw, may nagawi sa aming barangay, armado ang mga ito. Dahil sa hindi pa naman kasibilisado ang aming lugar noon, pinapasok pa ito ng mga armadong naninirahan sa bundok. Kaya naman ang malaman ko ang pagtungo nito sa tahanan ni Kapitan, dali-dali akong nagtungo roon upang makiisa sa pagharap sa mga bandido. Kapitan, kasama ang barangay ninyo na magbibigay sa amin ng bigas. At kung wala man kayong bigas, pera ang ibibigay ninyo sa amin. Mabuting at ngayon lamang namin sinama ang barangay ninyo. Samantalang noon pa, iba't ibang sityo nang pinupuntahan namin para kunin ang aming kaparte sa kanilang barangay. Sabat na wika ko pa sa bandido kahit na may daladala pa silang mga barel na nakasakbit sa kanilang balikat. Makikisabat lang ho sa usapan ninyo. Parang hindi naman ho yata makatarungan ang gusto ninyo. Pinaghihirapan ho naming mga magsasaka mga pagkain dito. Subalit ang gusto ninyo, wala man lamang kahirap-hirap na nais ninyong kunin ng mga palay namin. Ano kayo? Siniswerte? Aba, pumapalag ang isang ito. May kabigatan ang pagsasalita mo. Sino bang isang yan, Kapitan Omar? Baka gusto mong ibalato na lamang sa amin. Agustin, huwag ka nang makialam. Ibibigay na lang natin ang kagustuhan nila. Kaysa masaktan tayo rito, pati na rin ang mga kababayan nating naninirahan sa ating sityo. Napakamot ako ng ulo noon dahil sa pagsang-ayon ni Kapitan sa mga bandidong yon. Agad na kumuha ng palay ang mga ito. Kung saan nakatago ang mga inaning palay ni Kapitan, isinakripisyo niyang sarili niyang tanim para sa kaginhawahan ng iba. Ganito dapat palagi, Kapitan, kapag nagagawi kami rito, para naman wala na tayong mahabang pakiusapan. O ikaw lalaki, tumubi ka nga dyan. Hanggang sa lubusan ng magsipag-alisan ng mga ito, may kanya-kanyang pasan-pasan na sakong palay na kanilang kinulimbat sa sariling ani ni Kapitan. Kapitan Omar naman, bakit naman ho sumang-ayon kayo sa kagustuhan ng mga yon? Paulit-ulit na ho nilang gagawin yan at ito na ang araw ng kanilang simula. Pero kung nakipaglaban ho tayo, matatakot ho sila at hindi na nila ulitin yan. Agustin, wala akong tapang ng tulad ng sayo. At isa pa hindi na patalim ang dala nila, mga baril na. Maaari lang nila tayong tadtarin ng bala rito. At ang isa pa ayoko nang madamay ang ibang naninirahan sa ating sityo. Mali yung iniisip ninyo, Kapitan. Mas lalo silang madadamay. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ang mga tarantadong bandidong yan ay babalik uli rito. Dahil sa inaasahan nila na muli kayong maibibigay. Paano kung wala? Doon na magsisimula ang pagpasok nila sa bawat tahanan ng mga taong naninirahan sa ating sityo. Hindi niyo ba naisip yun? Tulad ng sinabi ko sa iyo, Agustin, wala akong tapang ng tulad ng sayo. Makalipas ang 3 linggo, tulad na nga ng inaasahan, muling bumalik ang mga ito sa tahanan ni Kapitan at tumihingi ng madadalang pagkain. Subalit sa pagkakataong yon, wala pang paaning palay si Kapitan. Pabalagbag niya itong sinagot dahil sa pagpupumilit ng mga ito na kunin ang palay ng ibang mga taong naninirahan sa aming barangay. Sumusobra naman na ho yata kayo. Gagagaling nyo lamang rito nung nakaraan. Tapos ngayon, umihingi na naman kayo. Niwala na ngang natira sa akin ang pagkuha ninyo ng mga palay ko rito. Hindi ba kayo naaawa sa amin? Kay lalaki ng katawan ninyo, ginagamit lamang ninyo sa pandarambong ng mga pagkain ng hindi naman talaga sa inyo. Aba, Kapitan, ang ganda-ganda ng usapan natin nung nakaraan.
Tapos ngayon parang nagbabago yata ang ihip ng hangin. Naiimpluwensyahan ka ba ng isa mong tanod na yan? Kung yan lang nagpapatigas sa'yo, kukunin namin siya at pagpapraktisan ng katawan sa bukid para naman may shooting target kami ron. Saktong-saktong pangangatawan niya. Kayo, mga lumalabas lamang ang tapang dahil nakatago sa likod ng barel. Umalis na nga kayo rito. Baka isa-isa ko pa kayong tagayin Anong magagawa ng hitak mong yan? Dito sa hawak-hawak naming mga barel. Magpapakamatay ka na ba? Pinaiiral mo rin ang tapang mo, no? Ibigay nyo na lang kasi ang gusto namin para hindi na tayo humantong sa kung saan pa. Kayang-kaya namin kayong paslangin dito sa kahit na anong oras man namin gustuin. Kapitan, lumayo ho kayo at isama ninyo ang iba pang mga tanod. Ako na hong bahalang humarap sa mga ito. Pero Agustin, hindi na patalim ang hawak nila. Mga baril na yan. Hindi na yan tulad ni Bal na balisong lang ang dala. Ibigay na lang natin ang gusto nila at maghahanap na lamang ako ng paraan. Masyado kang madaling pakiusapan, Kapitan. Ang mga ganitong uri ng tao ay sinusopla dahil sa mapangsamantala nilang ugali. Pagtiwala ho kayo sa akin, Kapitan. Umalis na ho kayo rito at ako na hong bahalang humarap sa kanila. Kumpiyansa ako sa aking medalyong luno. Naililigtas ako nito sa aking katunggali. At nang makalayo-layo na nga sila, Kapitan, hinugot ko ang itak na aking daladala. Samantalang ang 5 bandido ay kanina pang kinakasa ang kanilang mahabang baril sa kadahilan ng hindi ito pumuputok na kanina pang itinututok at kinakalabit sa akin. Demonyo! Demonyo ang isang ito! Takbo! Nangambang tatagpasin ko na ang mga ito. Dali-daling nagsipagpulasan ng takbo na animoy nakakita ng demonyo. Akala ko ba matatapang kayo? Mga bahag rin palang buntot ninyo. Itak laban sa baril? Huwag na kayong babalik rito. Kilalaki ng katawan ninyo. Hindi kayo magbanat ng buto. Matapos ang mainit na iringan, hinanap ko si Kapitan kung saan nagtatago. Nakita ko silang nandoon sa isang masukal na damuhan kung saan ay may isang malaking puno. Doon nagkubli ang mga ito kasama ng mga tanod. Kapitan Omar? Kapitan Omar? Wala na ho sila. Natakot ho yata sa itak na daladala ko. Sigurado ka ba, Agustin? Baka muling bumalik sila at maghiganti sa atin. Paano naman ho silang maghihiganti? Wala pa nga ho akong ginagawa sa kanila Siguro naman kahit papano nakakakilala na sila sa barangay natin na kung sakaling papasok pa uli sila rito, ipatawag nyo lang ho ako, Kapitan, at ako nang bahala sa kanila. Sa tuwing magkakaroon ng problema si Kapitan patungkol sa barangay, ipinatatawag ako nito upang magresolba sa kadahilan ng hindi lahat ng sitwasyon ay kaya niyang magampanan, lalo na pagdating sa mga away at sandata na hindi niya kayang kontrolin. Agustin, ikaw nga mag-ayos ng dalawang yan. Kanina pang nag-iiringan yan dito. Nasusobra na yata sa tapang. Ayaw namang makinig sa akin. Kanina ko pang inaawat ang dalawang yan. Ang ibang mga tanod ay takot din namang lumapit. Ikaw nang bahala dyan, Agustin. May tiwala ako sa iyo pagdating dyan. Sige ho, Kapitan Omar. Ako na hong bahala sa dalawang nag-aaway na yan. Dalawang dating magkaibigan, ang parehong nag-iiringan, may daladalang kutsilyo ang bawat isa, samantalang ang isang roon ay may sugat na sa kanyang tagiliran. Oy kayong dalawa, hindi nyo pa ba ititigil yan? Kitatapang ninyo, bitawan nyo na nga yung mga kutsilyo nyong yan. Dahil kung hindi, 3 tayong magpapambuno rito. Wala na kayong pakialam sa pakiusap ni Kapitan, walang mga respeto. O sige, sumugod kayo sa akin, tingnan lang natin ang tapang ninyo. Napahinto ang dalawa sa kanilang pag-iiringan na kahit papano sa aming lugar ay unti-unti nang nakikilala ang aking pangalan. Ito nang patalim namin, Agustin. Pasensya na, iginagalang ka namin. Hindi na mauulit ito. Dapat lang, dahil kung ulitin nyo pa ito, may kalalagyan ng tapang ninyo sa aking dalawa. Magkaibigan pa naman kayo? Kayong dalawa pa ang magpapatayan? Dalihan nyo't kunin niyang si Tonton. Malaki ang sugat niya sa kanyang tagiliran para matahi ka agad sa ospital. Malubha ang naging tama ni Tonton, kaya naman nanatili ito sa ospital. Patuloy ang kanyang pagpapagaling, samantalang itong si Ariel ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa pamilya ni Tonton. Patawad po, tita. Meron lang po kaming hindi pagkakaunawaan ni Tonton at doon po nagsimula ang away namin. Ano ba naman kayo, Ariel? Para na kayong magkapatid na dalawa. Natutulog ka pa nga sa bahay namin at pati yang si Tonton ay natutulog din sa bahay ninyo. Bakit naman humantong pa kayo sa ganitong away?
Hindi nyo na lang pinag-usapan para sana naiwasan ang ganito. Alam mo bang maaari kitang ipakulong sa ginawa mong yan kay Tonton? Inay, wag nyo na pong ipakulong si Ariel. Pareho ho namin ginustong magkasakitan at pinapatawad ko na po siya sa ginawa niya sa akin. Away magkaibigan lang po ito, Nay. Anong klaseng away magkaibigan yan? Magpapatayin na kayong dalawa. Kung hindi pa dumating si Agustin, malamang ang isa sa inyo ay pumanaw na. Makalipas ang ilang taong pagkakaupo ni Kapitan Omar sa pagiging kapitan, natapos ang kanyang termino at kinakausap ako nitong lumaban ng pagiging kapitan. Subalit tumatanggi ako dahil sa hindi ko nakikita ang aking sarili. Ngunit ang mga taong nasa aming barangay isinisigaw ang aking pangalan na lumaban nga umano ko ng pagiging punong barangay. Sambit pang wika ni Omar na nagtungo sa aming tahanan. Ano ka ba, Agustin? Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Gustong gusto ka ng mga tao rito at yung magiging kalaban mo. Delikado tayo ron kapag siyang namuno. Pitaka niya lang pupunuin niya. Magiging kaawa-awa ang mga taong nandirito. Kaya kung ako sa'yo, Agustin, lumaban ka na. Andito rin ako sa likuran mo, tutulungan kita. Hindi ko po alam kung tatanggapin ko ang inalok ninyo. Hindi madali ang paghawak ng isang barangay. Isa pa ho wala naman akong karanasan patungkol dyan. Ipaubayan na lang siguro ho natin sa iba. O baka naman ay meron kayong ibang kamag-anak dyan na maaari niyong patakbuhin sa paparating na eleksyon. Agustin, lumaban ka na kasi. Wala kami ibang napipisil kung di ikaw. Ikaw lang naman ang sumusupil sa mga tarantado rito. Kahit na nga mga rebeldeng naliligaw sa barangay natin napapalayas mo. Paano na lang kung ibang manalo at makipagkuntsaba pa sa mga rebelde? Di labas-pasok na sa atin ng mga tarantadong yun. Dahil sa mga sinabing yun ni Uging, napilitan akong tumakbo sa pagiging punong barangay at sa pagkakataong yon, hindi ako binigo ng mga tao sa aming lugar. Ako ang nanguna sa bilang hanggang sa maihalal na isa ng punong barangay. Ayos, Agustin, di ba sabi ko sa'yo, hindi ka bibiguin ng mga tao rito kasi kilala ka nila at may takot sa'yo mga tao rito. Paano ba yan? Ikaw na ang kapitan ngayon na magpapalakad ng barangay natin. Nang isang gabi ay may kumakatok sa aming tahanan. Nagmamadali ito sa takot. Akala ko nga kung napapano na. Dali-dali kong binuksan ang pintuan. Bumungad sa aking harapan ang matandang si Aling Gloria. Pawis na pawis ito na nagwiwika sa akin ang, Kapitan Agustin, pasensya na po sa pang-aabala ko sa inyo sa oras ng gabing ito. Ang apo ko po kasing may sakit. Ginagambala ho ng aswang. Ano ho? Tama ho bang narinig ko? Aswang? Opo, Kapitan Agustin. Sa katunayan nga po kanina pang pinapalayas yun ng asawa ko. Subalit pabalik-balik lamang sa aming tahanan. May kutob po ako na iyon ay si Aling Luz na matagal na naming pinagsususpetyahan. Dali-dali kong kinuha ang tabak at nagtungo kami sa tahanan ni Aling Gloria. Subalit sa pagdating namin doon, wala na ang nasabing aswang. Ngunit ang batang apo ni Aling Gloria patuloy pa ring nilalagnat. Kaya naman naisipan kong tawagin ng isang albularyo na maaaring makatulong sa amin. Hindi na ho natin ninabutan na Aling Gloria ang sinasabi ninyong aswang. Pero alam niyo ho ba kung saan ang tahanan ng pinagsususpetyahan ninyo? Alam ko ho kung nasa saan ang tahanan niya. Marami rin kasing nakakapagturo sa kanya rito na yun ngang si Aling Luz ang nag-iisang aswang sa ating barangay. Sige ho, tatawag ako ng albularyo. Kasi hindi ko naman ho magagamot ang batang yan. Wala naman akong alam sa panggagamot. Kaya ang kinakailangan ho natin ay si Mang Jun, isang magaling na albularyo. Kinabukasan ng umaga, dagli kaming nagtungo ni Uging sa tahanan ni Mang Jun. At sa pagdating namin doon, sakto namang wala pa itong ginagawa. Maliban sa pagpapakain ng kanyang mga alagang manok sa kanyang bakuran. Magandang umaga ho, Mang Jun. Maabala ka lang ho namin. Kinakailangan ho kasi namin ng tulong mo. Patungkol ho ito dun sa apo ni Aling Gloria. Kagabi lang ho kasi ginagambala ho ito ng aswang. Kaya yung bata mas lalong tumataas ang lagnat. Maaari niyo ho ba kaming masamahan doon upang gamutin ho ang bata? At sasadyay na rin ho natin yung tahanan ng pinagsususpetya nilang aswang. Walang problema sa akin yun, Agustin. Basta ikaw, alam mo namang hinahangaan ka ng mga tao rito. Kaya pati ako ay lubusang humahanga sa kabutihan mo. Siya nga pala, nagliliwanag ang iyong medalyon. Nakikita ng aking espiritual na mata. Nandiyan sa iyong dibdib. Wala kang may pagkakaila sa akin, Agustin.
Yan ay ang medalyong luno ng Infinito de Dios. Muli naming binaktas ang daan patungo sa tahanan nila Aling Gloria kasama si Mang June, at sa pagdating namin doon, nanlalambot na ang bata. Mataas pa rin ang kanyang lagnat, kaya naman kagad na nagsagawa ng ritual ang matandang albularyo. Kumuha ito ng kandila, ipinatak sa tabong may tubig habang patuloy na nag-uusal nang hindi namin maunawaan. Pagmasdan ninyo ang namumuong imahe sa tubig, unti-unti nang nakikita ang kanyang mukha. Isa siyang matanda na mahaba ang kanyang buhok, at hindi ako nagkakamali. Yan nga ang matandang si Luz na inyong pinagsususpetsahan. Inasabi ko na nga ba, Kapitan Agustin, siya talaga ang madalas na pumapasyal sa aming tahanan sa 10 oras ng gabi. Pati ba naman ang apo ko, gusto niya pang kunin sa amin. Huwag na ho kayong mag-alala, Aling Gloria. Magbibigay ho ng pangontra si Mang June upang hindi na ho siya makalapit dito. At isa pa ho sasadyay na ho namin siya sa kanyang tahanan para ho kausapin. At nandito naman ho si Mang June. Kung ano man ho mapag-usapan namin dun para ho yun sa batang ito at para rin sa pagbabago ni Aling Luz. Sana lang ipakinggan niya ang pakiusap namin. Dahil kung hindi, maaari siyang mamatay sa kakayanan ni Mang June. Matapos gamutin ng bata, bumaba ng lagnat nito. Saka naman nagkaloob ng pangontra si Mang June. Maya-maya pa, binaktas namin ang daan kasama si Aling Gloria patungo sa tahanan ni Aling Luz na nasa lahi ng mga aswang. Tao po, magandang araw. Naparito kami hindi para makipag-away, kundi para solusyonan ang nangyayaring ito. Umalis kayo sa tahanan ko, lalong-lalo ka na tanda. Hindi kami aalis rito hanggat hindi ka nakikipag-usap sa amin. Nandirito si Kapitan Agustin ang nakikiusap sa iyo na sana ay makipagtulungan ka sa amin. Hindi namin hangad na paslangin ka. Totoo ho yun, Aling Luz. Sa katunayan ho naparito ho kami patungkol dun sa bata. Yung apo ho ni Aling Gloria. Sana naman ho, Aling Luz, ay iwasan natin ang panggagambala sa mga tahanan. Kung sa nagdaang namumuno sa barangay, hindi ho kayo pinakikialaman. Pero dahil ako na ho ang punong barangay, may karapatan ho akong isaayos ang aking nasasakupan. Hindi pa huli ang lahat, Aling Luz. Alam kong naunawaan niyo ang sinasabi ko. Kapitan Agustin, ikaw pa lamang ang kumumpronta sa akin. Nauunawaan mo bang sinasabi ko? Hindi ako tulad ninyo. Nangangailangan ng katawan ko ng laman ng tao. Alam kong alam ninyo na aswang ako dahil sa matandang yan. Kaya nga ho kami nagawi rito. Para gamutin ka, isinama ko na ho ang matandang albularyong si June dahil alam kong siya lang makakatulong sa iyo. Kapag nalis na ho natin ang sumpa sa iyong katawan, lubusan na ho kayong makakalaya. Pati na rin ang barangay na ito ay mawawala ng takot. Hindi ako makapapayag, Kapitan Agustin, na sa tinagal-tagal ng panahon ng pananatili ko rito, ikaw pa lamang nakialam sa akin. Gusto mo pang bitawan ko ang lahat ng meron ako, ang sumpa ng aking mga magulang, pati na rin ang itim na bato na nasa loob ng aking katawan. Hindi mo kami naunawaan, Luz. Ang kagustuhan ng ating kapitan ay maisaayos ang ating lugar upang manatili ang katahimikan. Subalit kung magmamatigas ka, wala akong magagawa, Luz. Mapipilitan akong paslangin ka ayon sa aking kaalaman. Itigil niyo na ho yan, Aling Luz. Magpakumbaba ka na ho sa harapan ni Mang June. Nakikiusap po ako sa iyo. Ilang minutong nag-isip si Aling Luz. Paikot-ikot ito sa loob ng kanyang tahanan. Kapansin-pansin ang galaw ng kanyang katawan, pati na rin ang kanyang dalawang mata na kung saan-saan tumitingin na para bang naglalaro ito sa hindi ko malamang dahilan. Pabulong na wika pa sa akin ni Mang June patungkol sa ipinapakitang asal ni Aling Luz na animoy nawawala na ito sa kanyang sarili. Kapitan Agustin, mukhang mahihirapan tayong kumbinsihin ang babaeng ito. Matigas ang kanyang ulo at ang ipinapakita niyang asal ngayon. Nangingibabaw ang kanyang itim na pag-iisip at ang espiritu ng dyablo ay dahan-dahang pumapasok sa kanyang katawan. Muli ko siyang pakikiusapan at sana naman sa pagkakataong ito, pakinggan niyang pagpapakumbabang pakiusap ko. Aling Luz, kung ayaw niyo naman hong magpagamot, pakiusap ko sana na lisanin na lamang ninyong lugar na ito. Manirahan ho kayo sa kabundukan. Doon ho kahit papano maraming ligaw na hayop ron na pwede niyong gawing pagkain. Ang lahat ng tinutukoy mo, Kapitan, ay nagawa ko na. Subalit iba pa rin ang lasa ng laman ng tao.
Mas masarap ito kaysa sa hayop. Lalong-lalo na kung bata pa na sariwang-sariwa pang pangangatawan na lalong nagbibigay ng lakas sa akin. Kapitan Agustin, hinihingi ko sa iyo ang paintulot. Tutudasin ko ng isang yan. Mukhang wala na siyang ibang kalalagyan dito sa lupa. Kinakailangan ko na siyang ihatid sa impyerno upang doon ay magsama-sama na sila ng kanyang mga amo. Hindi pa itong tamang oras, Mang Jun. Alalahanin mong kasama natin si Aling Gloria. Umalis na lamang tayo rito at kung sakaling muli tayong may mabalitaan na ginagambala ng babaeng ito, iginagarantiya ko sa iyo, Mang Jun, na ako mismo ang papaslang sa masamang nilalang na ito. Umalis na kami sa tahanan ni Aling Luz. Hindi naging matagumpay ang aming pakiusap, pero inaasahan ko noong mga oras na yon na kahit papano'y magkakaroon siya ng limitasyon sa panggagambala at maiisip niya ang mga sinabi namin at sana nga ay dahan-dahan na siyang magbago. Makalipas ang 2 araw, habang nanduroon ako sa aking silid na nagdarasal, dumating ang matandang si Mang Jun. May daladala itong isang balisong na yari sa purong tanso. Ibinigay niya sa akin iyon at yun umano ang maaari kong gamitin sa pagpaslang ng aswang. Lalo pat itong si Aling Luz ay muli na naman umanong nanggagambala. Pasensya na sa oras ng gabing ito. Dagli akong natungo sa iyong tahanan. Napag-isip-isip ko lamang sinabi mo, Kapitan, na ikaw mismo ang papaslang sa aswang na si Luz. Kaya muli kong tiningnan ang aking mga gamit. Nakita ko ang purong tansong balisong. Matagal na panahon nang nakaimbak lamang yan doon. Ipagkakaloob ko na sa iyo bilang iyong sandata, Kapitan. Marami yung salamat dito, Mang Jun. Ang ganda ho ng pagkakagawa at may mga lihim pang letrang nakaukit. Ipagkakaloob ko sa iyo ang susi ng mga letrang yan upang lubusan mo itong mapagana. Siya nga pala, Kapitan Agustin. Kanina lang ay usap-usapan na naman ang panggagambala ni Aling Luz. Hindi ko na sana sasabihin ito sa iyo at ako na lamang sana ang gagawa ng paraan upang paslangin ang aswang na yon. Subalit iginagalang kita bilang isang punong barangay at naniniwala ako sa iyong kakayanan. Ano ang pinaplano mo ngayon kay Aling Luz? Mas marami pa siyang mabibiktimang kabataan, kaya habang maaga pa, dahil sa hindi naman siya nakikinig sa pakiusap natin, patatahimikin ko na yung si Aling Luz. Muli kitang sasamahan, Kapitan, upang kung sakaling magtawag pa siya ng kanyang mga kasamahan, hindi ka nag-iisang makikipaglaban. Marami yung salamat, Mang Jun. Ayoko na rin nung mag-aksaya ng oras pa. Tama ng 2 araw na binigay nating palugit sa kanya. Akala ko nga ituluyan na siyang mananahimik. Pero hindi pa pala. Magbibihis lamang ho ako ng damit. Muli ho tayong magtutungo ngayon sa tahanan ni Aling Luz. Matapos kong makapaganda, kagad na rin naming binaktas ni Mang Jun ang daan patungo sa tahanan ng nasabing aswang. At sa pagdating nga namin doon, hindi ko inaasahang naghihintay ang kanyang mga patibong. Ibinao ng mga ito sa lupa gamit ang matatalim na bubog. Mabuti na lang talaga at sumama si Mang Jun na kagad na nakapansin ng lahat ng mga patibong sa lupa. Mag-iingat ka, Kapitan Agustin. May lason ng matatalim na bubog na yan at hindi basta-bastang lason. Maaari kang mawala ng malay tao. Kung sakaling mahiwaan ka ng kahit nakatiting lang, magugulat ka na lamang na unti-unti ka nang nangihina. At yun ang pagkakataon para sa kanila na wala kang kamalay-malay na pinagpepiestahan na palang yung katawan ng mga demonyong yan. Pinasok namin ang tahanan ni Aling Luz, subalit wala ito roon. Patuloy kaming nagmasid sa paligid ng kanyang tahanan. Wala kaming kakaibang naramdaman maliban sa umaalingasaw na amoy na nanggagaling sa kanyang lutuan. Mautak talaga ang matandang yon. Alam niyang magtutungo ulit tayo rito. Kaya lumikas na siya ng kanyang tahanan at ang naiwan na lamang sa loob nito ay ang umalingasaw na laman ng tao. Tao ho bang laman yan, Mang Jun? Akala ko nabubulok na karne lang ng hayop. Magaling silang magtago, Kapitan. Kaya nilang manlinlang ng mata ng isang normal na tao. Subalit ang tulad kong isang albularyo ay hinding-hindi nila maluloko. Wala nang pagkakakilanlan ang mga laman na yon. Gutay-gutay na ito, kaya ibinaw na lamang namin ni Mang Jun sa lupa. At bago namin lisanin ng tahanang yon, may binaon siyang pangontra sa labas ng pintuan, pati na rin sa may tapat ng bintana, gayon din sa silong ng tahanan. Alam ni Mang Jun na muling babalik ang matanda. Subalit kung sakasakali man na muli siyang maligaw sa kanyang tahanan, hinding-hindi na siya makakapasok roon dahil sa mga pangontra
na ibinao ni Mang Jun. Malakas ang pandinig ng aswang na yon. Papalapit pa lamang tayo. Madali siyang dumaan sa may bintana. Subalit subukan niya lamang na bumalik. Matatali siya sa kanyang tahanan at hindi siya makakapasok rito. Paulit-ulit lamang siyang iikot sa labas hanggang sa abutan siya ng sikat ng araw at yun ang maaari niyang ikamatay. O paano ho yan, Mang Jun? Hihintayin pa ho ba natin ang pagbabalik niya? Hindi na, Kapitan Agustin. Masasayang lamang ang oras natin dito. Papasyalan ko na lamang muli ang tahanang ito sa Makalawa at pagmamasdan ko kung nandito sa paligid ng tahanan ng katawan ni Aling Luz. Dahil sa mga sinabing yun ni Mang Jun, mas naging kampante ako na kahit papano'y mababawasan ang masamang nilalang sa aming sityo. At sa maniwala man kayo sa akin o hindi, totoo ang mga aswang, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na sumasabay din sila sa makabagong panahon. Nakakasalamuha rin natin sila nang hindi natin namamalayan na may kakaiba silang kakayanan. Tao lang rin naman sila, namamalengke, naglalaba, nakikipagkwentuhan. Subalit sa pagsapit ng dilim, kapag sinusumpong sila ng kanilang sumpa, umaatake ang demonyo sa kanilang katawan at nag-uutos na pumaslang ng kanilang bibiktimahin. Araw ng Huwebes, umugong ang balita sa aming sityo na natagpuan ng katawan ni Aling Luz sa labas ng kanyang bahay. Nagsipagdatingan ng malalayo nitong kamag-anak. Matinding paghihinagpis ang aming inabutan ni Mang Jun sa kanyang tahanan. Sayang, Aling Luz, hindi mo pinakinggan ang pakiusap namin. Di sana magpahanggang ngayon ay buhay ka pa. Kapitan Agustin, napapansin mo ba ang kanyang mga kamag-anak roon? Tingnan mo ang 4 na kalalakihang yon. Aswang din sila at ang 2 pa roon ay animoy nagdarasal para sa anito upang humingi ng tulong sa kanilang sinasambang demonyo. Ni walang nakiramay na taga roon sa amin dahil alam nilang bali-balita na aswang nga si Aling Luz. Kaya naman ang nagduroon lamang ay ang kanyang mga kamag-anak na misteryosong bigla na lamang sumulpot na nanggaling sa iba't ibang lugar. Subalit bilang kapitan sa barangay, nagtungo ako sa kanyang tahanan kasama si Mang Jun upang iparamdam ang aming pakikiramay. Ngunit sa pagdating namin doon, alam ng mga ito na may kinalaman kami sa pagkamatay ni Aling Luz. Ikaw ba si Kapitan? At ikaw naman ang matandang si Mang Jun. Ang lakas naman ng loob niyong magtungo pa rito. Anong akala ninyo sa amin? Walang alam sa pagkamatay ni Luz? Bago pa man lamang nangyari sa kanya ito, paulit-ulit niya kaming sinabihan na kapag namayapa siya rito, wala kaming ibang sisisihin kung di kayong dalawa dahil kayo lang ang nagbabanta sa kanyang buhay. Ano pang sinisipat-sipat ninyo? Ang mga pangontrang binaon ninyo sa lupa? Wala na. Ipinahukay na namin at ipinatapon sa rumaragasang ilog. Kaibigan, ayaw rin naming mangyari kay Aling Luz yan. Kaya maraming beses namin siyang pinakiusapan, subalit hindi siya nakinig sa amin. Gumagawa pa rin siya ng kabalbalan sa aming sityo. Anong gusto mong gawin namin? Manahimik lang at pabayaan siya? Habang may mga magulang na naghihinagpis sa pagkawala ng kanilang mga anak? Kung sa matagal na panahon ay pinabayaan lamang siya ng nakaraang kapitan, pues sa akin ay hindi. Kaya nandito kami ngayon ni Mang Jun upang sabihin sa inyo na huwag na kayong magtatangka sa aming lugar. Dahil kung magkagayon, kaming 2 ni Mang Jun ang makakalaban ninyo. Sa paglipas ng 1 linggo, tahimik na ang aming barangay. Wala na ni isang nanggagambala sa gabi. Naging kampante ng lahat sa pagkawala ni Aling Luz. Subalit ang panandaliang katahimikang yon ay kagad na napalitan ng ingay nang may makita silang isang malaking uwak na nagbabantay sa panganganak ni Aling Yaning. Diyos ko pong mahabagin, kanina pa ba ang malaking uwak niyan dyan? Nasaan ang uwak na sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita? Nandoon sa malaking punong yon. Nagniningas ang kanyang mga mata. At alam ko sa sarili ko bilang isang kumadrona na aswang ang isang yan. Palalayasin kong ibon na yan. Nakabang ka pa sa panganganak ng asawa ko. Pati ang panganay namin. Plano mo pang kunin? Mabuti na lamang kahit papano ay may kaalaman ng kumadrona. Kagad niyang naprotektahan ng bata. Nilagyan ng pangontrang magina upang hindi makalapit ang nilalang na yon na kanina pa palang nagmamasid sa kanila. Matapos ang pangyayari ay nakabot sa akin ng balita. Nagtungo sa aming tahanan si Mang Jun at may daladala itong maliit na libreta.
Ipinapakiusap niya sa akin na pag-aralan ko iyon bilang karagdagan sa aking gamit dahil sa hindi umano namin masasabi na kung sakaling muli naming makaharap ang kamag-anak ni Aling Luz ay maaari akong mapahamak. Kapitan Agustin, alam kong may tiwala ka sa iyong medalyon. Subalit hindi lamang yan dyan natatapos. Kinakailangan mong mas palakasin ang iyong kabal, pati na rin ang iyong balabal. Alam mo ba kung bakit? Pinagpaplanuhan tayo ng mga kamag-anak ni Aling Luz. Gusto nila tayong paslangin. Kaya naman nandito ako ngayon sa iyong harapan upang sabihin sa iyo na ihanda mo ang iyong sarili. At sa pamamagitan ng libretang yan, mas marami kang matututunan at mas lalong mapapangalagaan mo ang iyong medalyon na magagamit mo sa iyong buong termino sa pagiging kapitan. Maraming salamat, Mang Jun. Tatanggapin ko at pag-aaralan ng libretang ito. Siya nga ho pala, nabalitaan niyo bang nakita nila sa panganganak ni Aling Yaning? Isa pa yun sa dahilan kung bakit nagtungo ako rito. Umaatake na naman sila sa ating sityo na para bang sa ipinapakita nilang aksyon ay hindi sila natatakot sa atin. Kaya naman muli silang nagpapatuloy sa panggagambala katulad ng ginagawa noon ni Aling Luz. Wala talaga silang kadala-dala. Talagang dumayo pa sila rito sa ating sityo. Matitikman ninyo ang galit ng kapitan kapag muli tayong nagkaharap-harap. Mahigit 1 buwan ko ring pinag-aralan ng libreta. Sinubukan ito gamit ang baril, pati na rin ang patalim. Totoo nga ang kabal na sinasabi ng matandang si Mang Jun. Subalit kinakailangan ito ng masinsinang pagdarasal upang lubusang mapagana ang lahat ng mga orasyon na nilalaman ng libreta. Hanggang sa isang gabi, habang patuloy kaming nagpapatrolya kasama ng mga tanod, inikot namin ang buong barangay. Subalit sa pagdating namin sa kaduluduluhan ng sityo, 3 kalalakihan ang umarang sa aming daan. Malakas ang kutob ko ng mga oras na yon dahil sa kanilang masangsang na amoy na kahit magpalit pa ng kasuotan, sumisingaw sa kanilang buong katawan ang dugo ng kanilang binibiktima. Sambit pa ng aking kaibigang si Uging na isa sa aking mga tanod. Oy, sino ba kayong 3? Bakit nakaharang kayo sa aming daraanan? Hindi ba kayo alis dyan? Hindi nyo ba kami kilala? Kami ang mga tanod sa lugar na ito at kasama namin si Kapitan. Aba, hindi umiimik ang 3 to ah. Ano kayo, walang mga dila? Nakayuko ang mga yon habang patuloy naming inaaninagan ng aming daladalang sulo ang kanilang mga muka. Dahil ng mga panahong yon ay hindi pa naman naaabot ng kable ng kuryente ang aming lugar. Kaya may kadiliman pa ang bawat sityo, lalong-lalo na sa amin na may mga naglalakihan pang mga puno. Lumayo kayo, hindi pangkaraniwan ng 3 yan. Paano hindi pangkaraniwan ang sinasabi mo, Kapitan Agustin? Tao lang rin naman ang mga yan. Tao nga sila, pero mas may abilidad sila kaysa sa inyo. Lalo na sa mga oras na ito na sakop na ng kadiliman ng buong paligid. Nagsipag-atrasan ng mga tanod nang maninagan nila ng lubusan ng mukha ng 3. Hindi kaaya-aya ang kanilang itsura. Lalo na kung una mo pa lamang silang makikita, madungis ang kanilang pagmumuka at ang kanilang pangil ay nakalabas sa kanilang labi. Kapitan Agustin, aswang ang 3 yan. Lumayo na kayo, Uging. Alam kong hindi lang sila 3. May iba pang nagmamasid sa atin dito. Hindi ka namin maaaring iwan, Kapitan. Nag-iisa ka lang at hindi mo sila kakayanin. Hindi nag-iisa si Kapitan Agustin. Nandirito ako na kanina pang nagmamasid sa mga yan. 6 silang magkakasama. Nandoon pang 3 sa malalaking punong yon. Salamat, Mang Jun, at dumating ka. Umalis na kayo rito, Uging. Hindi ninyo sila kakayanin. Baka mapahamak lamang kayo. Nang makalayo na si Uging, doon nagsimulang magsalita ang isang nilalang. Kumpirmado, sila nga ang mga kamag-anak ni Aling Luz na gustong-gusto akong paslangin. Hindi na kami makapaghintay na makita ka naming walang buhay, Kapitan. At ikaw naman ang paglalamayan. Subalit wala silang makikitang parte ng iyong katawan dahil pagsasalu-saluhan namin yan bilang ganti sa pagpaslang ninyo sa aming kadugo. Kapitan, handa ka na bang paslangin sila? Dala mo ba riyan ng tansong balisong na maaari mong gamitin sa pagkitil ng buhay ng mga yan? Nakahanda ako, Mang Jun. Sa katunayan kargado ng usal ang buo kong katawan. Kaya malas lang nila. Bago ko umalis ng aming tahanan, inusal ko ang lahat ng inkantasyon at ikinarga sa aking buong katawan. Magaling kung ganon. Lantara na ang panggagambala ng mga yan at ipinapakita nila ang kanilang sarili sa panahong ito. Palibasa na nanaig pa ang kadiliman kesa sa kaliwanagan.
Tutuldukan ko na ang lahat ng kanilang kasamaan at ang iba pang magagawi sa ating sityo ay hindi natin palalampasin. Biglang sumugod ang isa roon. Gamit ang tansong balisong, itinara ko yun sa kanyang katawan hanggang sa maghumiyaw ito na parang nasusunog. Eliseo anak, bakit bigla kang sumugod? Hindi mo hinintay ang aking pag-uutos. Dagling namatay ang isang yun na nagngangalan palang Eliseo. Dahil sa ang tumarak sa kanyang katawan ay isang buhay na tanso na kargado pa ng iba't ibang uri ng usal na binuhay ng mga susi na ipinagkaloob sa akin ni Mang Jun. Galit na sila, Agustin. Ako nang bahala roon sa 3 at ikaw na ang bahala rito. Pag-iingat ka, tuso ang mga yan at agresibo silang paslangin ka. Dapat ka nang mamatay, Kapitan. Unti-unti mo kaming inuubos, magmula kay Luz, pati na rin kay Eliseo. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Humiwalay sa akin si Mang Jun. Nagtungo ito roon sa nasabing 3, samantalang ang 2 sa aking harapan ay kanina pang nagngangalit. Sabay silang sumugod sa akin at ang pinupunterya nila ay ang hawak-hawak kong balisong na tanso na kanina pa nilang kinakalmot. Hanggang sa lubusan ko nga itong mabitawan. Napakalakas ng 2. Niwala na akong magawa ng mga oras na yun dahil sa hindi ko mahanap ang tansong balisong. Patas na ngayon ang laban. Wala ka ng patalim na kinatatakutan namin. Humanda ka. Akin ang ulo mo. Ibabaon ko sa puntod ni Luz upang makaganti siya sa kanyang pagkamatay. Subalit sa paulit-ulit na pag-atake ng 2, wala silang napala dahil sa lakas ng kabal na ipinagkaloob sa akin ni Mang Jun. Agustin, saluhin mo ang tansong balisong. Paslangin mo sila ayon sa kaalaman mo sa libreta. Natunto ni Mang Jun kung saan tumilapon ang tansong balisong at nang ihagis niya nga ito sa akin. Sakto namang papasugod ang 2. Gamit ang matalim na sandata, sabay ko silang kinitla ng buhay, lalong-lalo na ang isa roon na patuloy pang naghihingalo. Buhay ka pa? Tanggapin mo ang parusang ito, ang parusa ng kamatayan. Subalit nang muli kong itatarak ang tanso, nagmakaawa ito sa akin na naghihingalo habang nagsasalita ng, Kapitan Agustin, ikaw lamang ang nag-iisa na lumaban sa aming lahi ng mga aswang. Okay mga kaiwaga. Ang ganda ng kwento. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Agustin. Makalipas ang ilang taon nang matapos ni Kapitan Agustin ang kanyang termino, ayaw siyang pababain ng mga tao roon. Ginugusto nilang siyang maging kapitan dahil sa patuloy na pananahimik ng kanilang sityo na naging maayos ang kanilang seguridad kahit na ang mga rebelde ay hindi sila magambala roon. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.